The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Live on in me as I do in you. No more than a branch can bear fruit of itself apart from the vine. Can you bear fruit apart from me? I am the vine, you are the branches. He who lives in me and I in him will produce abundantly. For apart from me, you can do nothing. A man who does not live in me is like a withered, rejected branch, picked up to be thrown in the fire and burnt. If you live in me and my words stay part of you, you may ask what you will. It will be done for you. My Father has been glorified in your bearing much fruit and becoming my disciples. As the Father has loved me, so I have loved you. Live on in my love. You will live in my love if you keep my commandments, even as I have kept my Father's commandments and live in his love." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Kaya po ako nangingiti kasi hindi ko po inaasahan na yung mga madre na Santa Clara ay bata pa. Kasi dun po sa ibang kumbento matatanda na. Ano po? Ikalawa, kung gusto nyo maging madre na Santa Clara dito sa Betis, unang-una, dapat maganda ka. Feeling ko bawal ang pangit dito. Ano po? Looking at the life of Saint Clare, perhaps one of the questions you have to ask, why choose poverty over riches? Bakit mo pa pipiliin ang kahirapan kumpara sa yaman? Marahil, bakit mo pipiliin ang wala kung pwede namang meron? Bakit mo pipiliin ang maging mahina kung pwede ka namang malakas? Bakit mo pipiliing tahimik kung pwede ka namang magsalita? Ang daming pwede. Pero ang paalala ay, unang-una, binigyan ka ng Diyos na kalayaan, ang piliin ang iyong bukas. Ang unang pong parokyang aking pinaglingkuran bilang kura paroko ay dumilim pa lang ang langit, bumabaha na. Dumidilim pa lang. Ano po, hindi pa naulan. 2 taon at kalahati ako doon na talagang ang buhay mo ay baha, maputik, maitim, mabaho. Palaging sira ang aming niler. Kasi pag nababad sa tubig, sira agad. Ano po? Doon ako tinubuan ng alipunga. Ngunit, ang kahirapan doon ay hindi yung kalalagayan, kundi ang kawalan ng mga tao na nakatira doon. Nakwento ko ito kahapon ng aking unang koleksyon sa parokyang iyon ay 1850.
1999 sa Maynila. Kung sa probinsya, pwede mong isipin. Pero Maynila yon 1850. Ano po? 3 beses kong binilang 1850 talaga. Ako po ay napaiyak. Nakasalampak ako sa sahig dahil dinala ng dating kura paroko ang kama. Butas ang dingding kasi dinala ng kura paroko ang aircon. Dinala niya lahat kasi sabi niya sa akin, Dave, baka naman pwede kong dalhin yung mga naipon ko kasi yung lilipatan ko, mahirap din. Dala ng paggalang, sabi ko, opo, sige po. Huwag po kayong mag-alala, dalhin po nyo. Hindi ko naman po alam na inipon niya lahat yon. Kaya dinala niya lahat. Ano po, walang naiwan sa akin. Bakit ako umiyak? Kasi, dati na akong may trabaho. Dati akong mechanical engineer. Hanggang ngayon naman. Kaya lang, dahil sa aking profesyon, kumikita ako ng maayos. At nang iniwan ko ang profesyon na yon, hindi ko inaasahan na gano'ng kahirap ang aking haharapin. Tinanong ko lang, bakit? At sabi ko nga, Lord, kung ako ay hahayaan mong humingi, huwag mong pahihintulutan ako'y maging mayaman, na ikaw ay makakalimutan ko, pero huwag mo naman pahintulutan ako'y mahirap, na ikaw ay susumpa ko. I pray that God will not allow me to become rich so that I will forget Him. But please do not allow me to become poor that I may curse you. Ganon talaga ang pagsunod sa Diyos. Ganon talaga. Ang tanong ay, gaano kayaman ang gusto mo? Gaano karaming pera ang gusto mo? Gaano katanyag ang gusto mo? Gaano kalakas ang gusto mo? Magsabi kayo. Yung mga may hinihingi, hindi naman masamang humingi. At palagi ko po yung sinasabi, hindi bali ng humingi at hindi makatanggap kaysa wala kang natanggap kasi hindi ka naman humingi. Humingi ka. Malay mo ibibigay, di po ba? No? Pero kung ano man ang inyong hinihingi, maganda pong itanong bakit. Bakit mo hinihingi yan? Gusto kong yumaman. Sabi ng isang estudyante. At tinanong ko, bakit? Kasi gusto ko pong bumili ng kotse. Bakit gusto mong bumili ng kotse? Sabi niya, Father, iba pa rin ang pakiramdam pag umiiyak ka sa loob ng kotse kumpara sa tricycle. Marahil, magkaiba nga, ano? Pero, bakit mo naman iniisip yung ikaw iiyak? Pwede naman palagi kang masaya. Di po ba? Pwede naman palagi kang masaya. Na kahit ikaw ay naglalakad. Ano ang iyong hinihingi at bakit? Bakit tinalikuran ni Santa Clara ang yaman ng mundo? Tinalikuran niya ang pagkakataon na siya'y makapag-asawa. Bakit nga ba? Ang sagot ay, hindi ko alam. Pag nagkita kayo sa langit, tanungin niyo siya. Di pa ba, ano? Sapagkat, alam ko lang ang maaring mga kadahilanan. Pero nung ako po ay na-stroke 4 years ago, completely paralyzed. Completely paralyzed. Walang nararamdaman simula leeg hanggang paa. At inaamin ko, sa kalalagayan kong yun, sinabi ko talaga sa Diyos, Lord, kung gulay rin lang, patay na lang. Kung magiging gulay rin lang ako, payagan mo na lang akong mamatay.
Bakit? Mahirap ang gulay, di po ba? Ano? Kahit nga sa pagkain, ayaw ang gulay eh. Yung pa kayang gulay, ang kamag-anak, na binabantayan ka, hindi po ba? Na kahit gaano kakayaman, pag gulay, walang saysay ang yaman. Kaya sabi ko, Lord, kung gulay, patay na lang. Pero, mabait ang Diyos. Ngunit, yung karanasan na ikaw ay nasa ICU o ikaw ay nasa emergency room na hindi mo man lang nararamdaman ang anong nangyayari sa iyong katawan, na pag dinapuan ka ng langaw sa mukha, di mo lang kayang bugawin, hinihihip-hip, ayaw, di ba ba, ano? Wala. A kind of poverty that even money cannot solve. Nandun ka, marahil sa itsura ko, sabi kagad ng doktor, sa kaibigan kong doktor, Father Dave might not make it. Can you imagine? Gulay ka na, nadinig mo pa, na hindi ka aabutin ng bukas. Di po ba, ano? And the thought of death is more dreadful than death itself. Father, nararamdaman mo ba ito? Hindi. Lahat wala kang naramdaman. Ipinasok ako, nag-MRI. At habang pinapasok ako, sabi ng doktor, Father, huwag kang kikilos, ha? Anong ikikilos ko? Paralyzed nga eh, hindi po ba? Ano? Kahit sila, hindi nila naintindihan ang ibig sabihin ng paralyzed. Pinasok ka doon, wala kang magawa, inilabas ka, pinag-uusapan nila kung anong gagawin sa iyo, 1 buwan sa ICU, mga 6 na buwan sa hospital yan. Ha? Iniisip mo, magkano kaya yun? Di po ba, ano? Magkano kaya yun? At ito ang pinakamalala. Nung ililipat na ako sa emergency papunta sa ICU, ito ang pinakamahirap. Ang alin? Father, ililipat ka po namin, pero kailangan mong mag-diaper. Kailangan mong mag-diaper. Paano ako magda-diaper? Tatanggalin nila ang pantalon mo. Di po ba, no? Father, tatanggalin ko ng pantalon mo. Oh. Di ba? Ini-imagine mo, hindi ka makagalaw, tatanggalin na. Father, ibababa na ang brief mo. Ha? Hindi ako makamulat. Nakakarinig lang ako at nakakapagsalita. Gusto ko sanang sabihin, sino ang mga tao dyan na makakakita, di po ba, na? Habang binababa, Father, binababa ko na. Kailangan pa sabihin sa akin, Father, binababa ko na. Total, naglalaro tuloy sa isip mo kung ano nangyayari, di po ba, no? At sabi ko, yan na Lord, makikita na nila. Natatawa kayo. Kasi hindi niya naman naintindihan ang kalalagayan ko. Pare ako eh. Di ba? O hindi na lang ako, mabili na lang kayo sa kanila. Di ba? Kahit madre. Igagalang ba ng hospital ang iyong posisyon sa buhay? Hindi. Kahit gano'n kayo kayaman, wala. Kahit ano ang inyong pinag-aralan, wala. Magsabi kayo. Sabi nga ng isang obispo, naku, ganyan-ganyan ako, ganyan-ganyan ako. Noong ako'y na-ospital.
Hindi man lang sila nanabi, obispo ako. Pare-parehas lang, di po ba? The kind of poverty that our God allowed to happen to him. Hinubaran ang Diyos. Iniwan niya ang yaman ng langit para sa iyo. Gusto ko pong maintindihan niyo yun. Iniwan ng Diyos ang langit para sa iyo. Hinayaan niyang siya'y hubaran. Hinarap ang kahihiyan na wala naman siyang ginawang kasalanan. Yun lang. Yun nga, may karamdaman. Wala akong magagawa. Di po ba? No? Wala akong kalayaan. Pero ang Diyos may kalayaan na magsabing, huwag niyong gawin yan. Aantayin ba natin na ang panahon ang humusga upang tayo'y maging dukha? Kaya habang meron kang pagkakataon na magbigay, magbigay ka. Dahil darating ang araw, wala kang kakanyahan na tumanggi kung ano man ang kukunin sa iyo. If you have still the strength to give, give, because someday you will not have enough to keep what you have. Gusto nating mahaba ang buhay, pero wala tayong magagawa na bahagi ng haba ng buhay ang pagtanda. At bahagi ng pagtanda ang alin? Ang pagiging mahina, masakitin, di po ba? At binabaliwala. Sabi nga ng isang monsenyor, nung nakita niya na mayroong mga nagpapapicture sa akin, sabi niya, Dave, noong ako'y bata, ganyan din ako. Ang dami nagpapapicture. Hindi na niya tinuloy ang kanyang sasabihin, pero alam ko ang ibig niya sabihin. Darating ang araw, tatanda ka rin. Makakalimutan ka rin ng tao. Di po ba, ano? Kasi pag batang pari, amoy pari pa. Pag matanda na, paring may amoy na. Wala nang lumalapit. The poverty that you can never imagine. My dear friends, the greatest poverty perhaps that people are so afraid to happen is when we become useless. Yung wala na tayong pakinabang. Na ang sarili mong anak ay hindi ka napapansinin. Na ang sarili mong kaibigan, di ka na rin papansinin. Ang malungkot na kwento, malakas ka pa, di ka na pinapansin ng asawa mo. Di po ba? The poverty that we are being invited, my dear friends, my dear brothers and sisters, is the poverty to make a choice for God. The poverty to make a choice for God. People are so afraid to make a choice for God because they are so afraid to lose the things they have that in the very beginning, they have nothing. Takot na takot tayo na mawala ang ating mga pinanghahawakan dahil nakakalimutan natin na sa simula ng buhay, dumating naman tayo talagang wala. Salat, bukas ang palad na wala. At paulit-ulit ko po yung sinasabi, dumating tayong dukha, mamamatay tayong dukha. At sabi nga ng isang pari sa kanyang sakristan, kung saan ang mga simbahan noon, ang ilalim ay libingan. Sabi niya, kumuha ka nga ng isang bungo ng mayaman at isang bungo ng mahirap. Isang oras yung sakristan sa ilalim, sa katakob. At paglabas niya, wala siyang dala. At sabi ng pura paroko, o bakit wala kang dala? Sabi niya, Father, pare-parehas lang silang itsura.
Pare-parehas lang ang bungo. Hindi ko alam doon ang mayaman. Hindi ko alam doon ang mahirap. Gaano man kaganda ang iyong kutis, pag ikaw ay namatay, bungo ka rin. Di po ba? Kaya kaming mga pari, pag malapit na, tinatanong na ng aming in charge ng health, sabi, ano ba, Father? Kahon o garapon? Di ba, ano? Hindi ko alam sa salisyan kung tinatanong kung kahon o garapon. Ano ibig sabihin ng kahon? Gusto bang may kabaong o garapon? Cremated. Di po ba, ano? Dapat kayo magsabi na. Kung gusto nyo, magpalagay ako ng listahan dyan sa labas. Pumila kayo, sabihin mo, kami kahon, kayo garapon. Di po ba, anak? Pero, malalaman mo ba kung ikakahon ka? Di mo alam. Hindi mo rin alam kung igagarapon ka. Di po ba, ano? Walang nakakaalam. Kaya anong tanong? Aanuhin mo ang iyong yaman na pagdating sa huli, wala nang mapalang pakinabang. My dear friends, my brothers and sisters, if you have the world without Christ, you have nothing. If you have the world without Christ, you have nothing. But even though you have nothing, but if you have Christ, you have everything. Alam ni Santa Clara ng tunay na yaman ay wala sa nahawakan ng kamay, kundi kung nasaan ang kalooban. As many times I have said this, what really matters most is not what your hands can hold, but what your hearts can keep. Sa huli, ang halaga ay ang relasyon sa Diyos at hindi sa kung anong anuman sa mundong ito. Nakikiraan lang tayo. Nakikiraan lang tayo. Mga minamahal na mga kapatid, kaya nga kung alam mo na ikaw ay wala, meron kang kakanyahan na humingi sa Diyos dahil alam mong ikaw ay wala. Pero ikaw ay meron, mahirapan kang humingi sa Diyos. Sapagkat bago ka makatanggap ng bago, dapat bitawan mo muna ang dati mong hawak. Hindi pwedeng magkaroon ng bagong laman ang iyong palad kung hindi mo bibitawan ang dating laman. Naalala ko, marahil magandang iwan ito sa inyo, na kung saan yung mga kaedad ko, lumaki kami sa bahay na mayroong double wall. Di po ba, no? Double wall. Yung dingding, double wall. At yung tatay, nakita niya ang kanyang anak na bata, nakasuksok ang kamay sa butas ng dingding. Umiiyak yung bata. Umiiyak. Sabi nung tatay, anong nangyari? Iyak lang ng iyak. Lagyan natin ng langis. Nilagyan, hindi mailabas yung kamay. Sabi nung tatay, anak, ganito anak, ganito, paliitin mo. Sabi ng anak, hindi po pwede tayo, hindi pwede. Bakit? Mahuhulog ang holen. Meron palang nakuhang holen doon. Ay, hawak niyang ganyan. Hindi niya mailabas. Ano sabi ng tatay? Mamili ka anak. Hawak mo yung holen na diyang kalalaki sa tabi ng dingding o bibitawan mong holen at lalaki kang malaya. Hello? Naintindihan niyo ba?
Kayo, may malalaki kayong holen. Mamili kayo. Holen o buhay? Holen o kaligtasan? Mahirap yung pumunta ka sa impyerno. Ba't dito ka? Dahil po sa holen. Hindi sulit, hindi sulit. Ano po? Ano po ang mga holen ninyo sa buhay? Na kung saan ang ating santa, ang ating patron ay nagpapaalala na hindi ang hawak ng kamay ang mahalaga, kundi kanino nakalaan ng puso. My dear friends, my brothers and sisters, keep this in mind. Keep this in mind. What really matters most is not what your hands can hold, but what your hearts can keep. Amen. Nagpapasalamat po ako sa pag-iimbita. Salamat po sa karangalan. Ano po? Pinopromote ko po ang bokasyon sa Santa Clara. Ano po? Kung kayo po ay maganda, mabait, madasalin, bukas po ang kanilang monasteryo para kayo ay mag-apply. Ano po? Kaya pag mag-apply po ako, Mama, maganda ka ba? Ano po? Maganda. Ano po? Kanina po, natulala po ako kasi habang inaawit ang ama namin sa Kapampangan, bigla po ako natakot. Sabi ko, Lord, sana naman sa langit, hindi Kapampangan ang ama namin. Hindi ako makakasabay. Ano po? Malay natin, di po ba? Ano? Ang alam ko lang Kapampangan, Saguli. Saguli. Ano po? What I'm trying to say, you will never know how you will be humble before the presence of God. My dear friends, my dear brothers and sisters, do not be afraid to let go and be poor for Christ, for He allowed to be poor for you. Huwag matakot maging mahirap para kay Kristo, sapagkat niyapos ni Kristo ang kahirapan ng dahil sa iyo. The Lord be with you. Bow your heads and pray for God's blessing. Naway palagi kang ingatan ng Diyos, ilayo ka ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Naway patuloy kang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan. Kung meron ka mang karamdaman, naway pagkaluban ka ng Diyos ng kagalingan. Gabayan ka nawa ng Diyos sa lahat ng iyong mga iniisip at ginagawa. Kung meron ka mang mga pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan ka nawa ng Diyos. Alisin ang iyong mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan nawa ng Diyos ang iyong pananalig at pananampalataya sa Kanya. Kung ano man ang iyong mga pagdulog, naway maging kalugod-lugod ito sa Diyos. Kung ano man makabubuti, makababanal, makaulad, makasasagana ng iyong buhay, naway may pagkaloob ito sa iyo ng Diyos. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Birhen, ganyan din ni San Jose, ang tapat na esposo, ang ating patron sa Santa Clara, ikaw ang iyong pamilya ay pagpalain nawa ng Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Go forth, the Mass is ended. Thanks be to God.